pwede nila yung the first 2 picks. So parang ano, more on speed pa din siguro yung gustong iyan. Ay, okay. Ayan na, Minotaur and Claude. Para dito sa side ng Team Spirit. So ngayon naman, ang magiging struggle for them is that i-fix ba ulit natin yung lineup ng Novaria? Sabi natin, medyo matagal bago ma-activate yung damage ng Novaria and Claude. Nagkataon lang talaga na good yung naging laning ni Hiko kanina. Could be a different hero. Wala si Framis, wala si Louie. Ano pa bang mga first na heroes na open? Vexana, kaso may Valentina. Yun nga, kung parang naging classic na rin ang matchup ng Vexana at pati na rin ang Valentina. And as you said it nga, Chantel, yung Claude tsaka Novaria, parang matagal kasi talaga eh. Parang habang kanina pinag-usapan din natin na habang nagle-late game, mas lumalaki yung chance ng Team Spirit. Pero masyado nang malalim yung nahukay na lupa ng Team Spirit to the point na hindi na sila makaalis dahil nga sa kalamangan ng Liquid Echo in the early game. Pero looks like the Edith will be locked in kasabayan ng kanilang first phase pickups, and hindi na tayo sigurado no kung X-Pilin nga ba o Roamer ang Edith na to. Ganda rin ng ban ng Liquid Echo no, na saver nga ang tinanggal nila dito dahil nga sa mismong Dawning Light na pwede makuha either sa Valentina or sa Edith. So dito pa lang sa mismong zoning out or mismong information na pwede makuha, tanggal na kaagad. So with this, mas nalilimit ngayon yung mid laner ng Team Spirit kung ano nga ba yung pwede nang gamitin, kasi kanina na ban out na din ni Vexana. Novaria was the option though, pero dito ano nga bang pwede mong gamitin dahil pwede pa rin maging open yung Farsa for this one kung merong Claude. Naisip ko na yung Farsa kaso parang hirap niya, di ba usually itatapat mo siya sa marksman na mabilis mo ma-burst. Parang hirap pagka Roger yung target mo. Parang ikaw din kasi yung target na Roger. Parang bigla kang, pag kumakanta ka na, bigla kang kakapitan. That's true, and siguro nakakailang na maging ibon kapag may makikita kang tumatakbo ng aso sa harapan mo. And with this, the last ban ng Team Spirit, iniipit na ata nila ang mga assassin pickups dahil naniniwala silang hindi ito Jungle Roger na magmumula kay Carl Dizzy. Ayan na. Respeto din kay Julian na nakita nga natin ng MPL Philippines Season 13. In the regular season, ginamit nga din to ni Carl Dizzy, yung mismong Julian. Or nung isang araw. Isang araw lang yun, hindi nung 13. Ano pa, si Kyrie yung nagpauso nito nung MPL nila. Baka lang naman ikmata tayo na Magkakalaman kasi na ng galing. Kyrie, Carl Dizzy, nandyan na rin kasi. So, looking at this Pakito pick, ang ibig sabihin nito ay Edith Rome na pala ang ating makikita mula Liquid Echo, no? Ano kayang dito? Ano kayang kukuhanin na isa pang hero? Arlot ay kinuha, ayun na nga yung Vexana. So parang kailangan nila dito ng burst. Pero parang feeling ko naisip nila Coach TikTok na magbe-Vexana kaya kinuha nila yung Pakito. Parang unahan na natin. Oo, parang nagkasaykohan na yung mga coaches natin dito. Kaya naman, kailangan na natin makita kung paano nga ba matatapos ang storya dito. Mananalo na ba ang Liquid Echo at mapupunta na ba sila sa knockout stage? O maliligtas ba ng Team Spirit ang kanilang mga sarili sa imuka ng elimination? Punta na tayo sa ating mga casters. Casters, kayo na to. Napakahalaga ng laban na ito para sa Team Spirit at ngayon ay ating aalamin at sama-samang tutunghayan kung hindi pa nga ba rito magtatapos ang kanilang kwento ngayon sa MSC dahil ang kakalabanin nila muli para dito sa last match, syempre hindi naman magbabago, Liquid Echo. Liquid Echo, kailangan lang nila ng isang panalo para makapasok sa ating group stages. Knockout stages rather. Naghihintay na ang homeboys. At yung maganda dun kasi, if ever Liquid Echo nga yung manalo dito, tas sadly, ma-eliminate na ang Team Spirit. Yung magiging matchup ng homeboys at Liquid Echo ay magiging placement battle. Oo. Kalabanan sa top 1. So, tayo ay makakaabang ng isang intense na matchup in the latter portions of this day na ang makakasama niyo naman dyan ay si Manjin at Ethan. Yes. So, pagsalang nila, kung iisipin mo, ganun na agad yung at stake pagka ikakas na nila agad yung susunod na laban ng Liquid PH at of course or kapag ka nagkita muli ang Liquid PH at
Hope Boys kasi may chance yata ngayon kapag ka nagtugma-tugma talaga yung mga puntos na kailanganin talaga natin magkaroon ng yung hindi natin nakuha kahapon. Yung tiebreaker. Tiebreaker? Tignan natin kung yun yung magiging yung have a tiebreak, have a Kit Kat. Alam mo, masaya ako na benta yun sa'yo Kasi nung sinabi ko yung joke, parang pakiramdam ko, medyo Nakita ko kasi siya sakto. Okay. Tapos akala ko parang nakasulat talaga siya. Pero apparently hindi. It was a very creative idea. Salamat. Diba? Maraming salamat sa iyong suporta, Brigida. Walang anuman. At welcome po sa ating game number 2. Again, sinabi na nga ni Brigida, sinabi ng panel, nakita niyo sa draft, yun, dalawang kapunan. Kung makakakuha ng isang puntos dito ang Team Spirit, hindi pa sigurado na secured yung Liquid Echo sa knockout stages. Yes. Kaya kung ikaw ang Liquid Echo, syempre gugustuhin mo na rin ma-secure ang iyong pwesto at ang iyong pagkakapasok doon sa ating magiging knockout stage. Pero yun yung interesting no? Kapag naman yung top 2 natin yung magpapantay, kailangan na natin makita yung magiging seeding. Pero dito na muna tayo sa gitna dahil napa-flicker out agad ni Carl Tizzy, si Sunset Lover. Grabe ka, Carl. Nung nakita niyo yung Vexana, ginamit niya kagad yung Last Insanity para lang maka-force ng reaction. Good call yun kasi na-force ang yung flicker. Hindi na nga dahil walang flicker. Si Sunset Lover. Nahuli siya doon ni JP. Ginamit yung sarili niyang flicker plus combo ng Edith. Alam naman natin gaano kahalaga na makuha mo agad yung level 4 mo prior to the turtle, lalo kung isa ka sa mid laners dito sa labang ito. Kaya maiintindihan mo bakit parang ayaw pakawalan ni Sunset Lover yung wave. Gusto na muna niya at least i-clear, but then nag-pose yun ng threat dahil nga nagkaroon ng mabilisang access sa kanyang Liquid Echo at dahil low siya ay hindi naman sila kukulangin sa pang-finish off. Katulad na lamang yan. Tingnan mo naman ang dalawang gold laners natin. Magla-like and pound na ba rito si Benny Cutie kasi mukhang inuunti-unti siya ni Kiko dun kamuntikan na. Hindi siya nag-like and bounce kasi alam niya kung nagmali yung timing, mabadadala siya sa ilalim ng Tony. Ay! Pero yung initiation, final slot, si Kid Papa ginamit yung flicker pero si Carl Tizzy pa rin makakuha ng turtle. Ginamit na rin yung last and side. Si Kid Papa goes down. Dalawang miyembro na huli ng Team Spirit. Nagulat din ako doon pero ito naman nakapag-like and bounce. Si Benny Cutie. Yun pala yung hinihintay. 4 early kills para sa Liquid Echo. Hihintay niya na kita yung BMI. Oo. Hindi pa pwedeng mag-like and bounce siya ng nalayo or nasa tore at ngayon doon sa nakita nating turtle pit. Napakaganda rin nung naging execution dito ng isang namang maagang last insanity. Carl Tizzy. Ito yung nagiging kumbaga pang playmaking pa nila na isa. Yung kapag ka nagla-last insanity na rito si Carl Tizzy, hindi siya yung mag-ihintay lang na tipo ng jungler sa magiging setup ni JP. Kaya niya kasing gumawa ng kumbaga pansarili niya play gamit yung hero na to Killer setup. Kasakitan mo naman dito yung export. Nagsa-setup siya ng immortality pickup para sa sarili niya. Yun yung kaibahan ng jungle na export. Pinaprioritize yung immortality, di ba? Yeah. Kapag ka ikaw yung kinakailangang mas maging taga-harap, magiging taga-sunog talaga dun sa mga engage na members ng Team Spirit. Grabe nakaka... Full combo. Higo. Buhay pa pa sa JP. Tayong mahuli dito sa... Wait naman ng One Fury. Easy. Gagamitin yung Last Insanity. Ito na rin si Saji. Sa lalim ng Tore. Last Insanity. Saji. Ginamit yung Flicker. Plus yung ng One Fury. As a Valentina. Sanford. Pumasok sa lalim ng Tore. What a play. Liquid Echo. Pero si Sanford tinatamaan yung or kinukuha yung tama ng Tore para si Benny Cutie makakapasok with the kill. Double kill para sa Roger. First of all, alam mong hindi kinakailangang mag-hesitate doon ng Liquid Echo kahit na parang kung tayo lang ang tatanungin, sobrang kinumit nila yung laban na yun. Kahit kung titingnan mo rito, ay halos hindi naman gaano kaloba yung mga members ng Team Spirit para sobrang i-full on commit at i-juggle agad yung turret shots dito
dito sa top lane. But to think na nandito rin si Sanford at umabot siya dun sa top lane all the way mula sa XP lane, hindi na rin naman nagdalawang isip ang Liquid Echo na talagang ipagpatuloy yung team fight na yun. But this time, meron na naman yata tayong pwedeng abangan sa Turtle. Maganda-ganda ang pagkakaporma rito ng Liquid Echo once again. Samantalang Team Spirit, apat-apat, medyo nakita na ng Liquid Echo. Si Bomba makahuli dito pero yung nakap galing sa Eternal Guard maganda para sa Team Spirit. Pero si Sanford! Na-zone out na naman yung backline ng Team Spirit. Sawang makahuli. Kid Bomba trying to get away at Liquid Echo. Ganun na ganun lang. Zinone out yung Team Spirit para yung second turtle ng laro mapupunta sa kanila. Nakita ng Liquid Echo. Yung apat nandito, so they knew how to deal and answer kung ano man or sino pa lang yung mauuna. At si Kid Bomba rito, yung medyo nag-aalangan. Final slash ay hindi umabot kay Sanford na tila ba parang sinayawan laki. Si Kid Bomba. At napipilitang mag-ingat ng sobra ngayon ang Team Spirit sa nakikita nating galawan ng Liquid Echo. Ito, 5 minutes pa lang, nagiging Liquid Stampede na naman sila. Umibilis-bilis. Hindi katulad ng game number 1, no? Game number 1, dahan-dahan eh. Yung Liquid Stampede, digid. Pero sige po, sa lahat ng Torre, 2 versus 1, ganamit yung final slash. Mukhang mahuli siya dito. Ginagamit niya yung Torre para hindi siya ma-full commit ng Liquid Echo. At si Marl nang galing sa norte para tulungan si Kid Bomba. San duo, medyo matagal yung stay nila doon. Pero dito naman si JP mukhang mahuli ng tatlong miyembro ng Team Spirit. Si Benny Cutie nandiyan naman ginamit na yung flicker para makapagtakas si JP. Na-realize ko lang, kung hindi man natin masasabi yung yatig-itig gaano dahil wala masyadong nag-board, baka pwede sa Liquid Stampede. Pero speaking of JP, may Primal Wrath pa siya. Mabubuhay pa yata pero may retry. At nandiyan na si Sanford. Naligtas talaga dito si JP. Sanji, may minong Fury dito para si Marl mahuli. Si Marl naman yung konting nag-asim. JP again. What a play. Minaximize niya talaga yung konting buhay na kaya niya kunin. Oo hindi lang yung Primal Wrath yun na timing. Maski yung paggamit nung flicker. So kung babalikan natin dito sa ating STC replay, ang mga naging kaganapang after makatakas na ni JP, mas nagpumabor lang sa Liquid Echo na talagang maghanap na ng mga laban since very malalim na talaga yung Team Spirit dito. Pero ang sasakit na, maski nung Primal Wrath ni JP, tingnan mo naman yung buhay ni Hiko, talagang naging very low. Pero yung Team Spirit, kahit na naliliquid stampede sila, lumalaban pa rin. Nakakakuha sila o pumipili sila ng tamang laban na kunin yung mga konting trade, yung tinatawag natin na skirmish, konting poke damage. At ngayon, Liquid Echo naman, gusto nila, dito tayo sa taas, solid north tayo, pumasok naman sila dito. At si Zhao! Sanji pala yun! Yung Minoan Fury cosplay! Yung Minotaur cosplay pala nakakuha na magandang set! Si Hiko, blazing the web! At siya naman, yung nahuli! Shutdown! Galing kay Kid Bomba para doon sa Valentina at si Kid Bomba sinusubukan niya, pero talong miyembro ng Team Spirit ay nawala. Liquid Echo, Torre sa gitna ang minamata. Pinursu ni Kid Bomba ang trade pero mas labang pa rin ang Liquid Echo. Balikan natin yun sa mabilisang replay. Oo, cosplay lang yun ng Minotaur, hindi yun ang tunay. Pero yun yung mas naging impactful na nakikita natin. Nakaiwas din si Hiko dun sa Last Insanity pero not for long dahil nandun naman si Sanji. And dito yung sinasabi natin na pinursu talaga ni Kid Bomba yun. Alam mo siguro sa sarili mo na parang tricky na siya na gawin. Wala tayong nakita masyado, pero alam mo yun? Alam mong tricky na yun. What do you mean? All I saw was Carl Cheesy saying, I love you very much. Yes, that's From all. Philippines with love. Yes, that's what I saw too. Kaya tumawa dun si Sanji. Oo, yung tawa niya talaga sobrang mapagmahal mo na. Alam mo, Carl, gawin mo na kahit anong gusto mo gawin. You're the goat for a reason. Yes. Natamasa mo na yung titulong iyan for a reason. At maghanda ka na rin mamaya dahil makikita mo yan. Okay, Marl. Oy, pumunta ka agad sa backline. Medyo delikado siya doon. Si Sawa nag-set up pero para sa isa lang. Si Sanford naman makakapag-flicker para makatakas siya. Carl Tizzy, buhay pa yung Fraga armor niya. Ang sakit ng damage si Sanji. The final slash ni Sanji. The ultimate cosplayer. Kanina Minotaur yan. Ngayon naging Arlot. Mas maganda pa ata sa
original. Sa kanya yung sobrang hindi ka sure kung talaga bang hindi ito yung original. Kasi yung pagkakagamit niya ay sobrang on point. At gusto ko lang din sabihin, karagdagang point, na halos 1v1 si JP doon kay Hiko, nakakasabay siya. Oo. Using the primal wrath. So, kahit nasabihin natin malaking threat si Hiko ngayon, pag nahanap siya ni JP, parang, kaya na lang makipagsabayan din eh. Sige lang, ako nang bahala dito. Kaya na dyan. Liquid Echo in the zone. Team Spirit on the brink of elimination. Kinalaban nila yung Stampede, Oh my the God. Five Horsemen. At ito na ata ang Apocalypse ng pangarap ng Team Spirit. May Lord papunta sa taas. Si Carl nagtitipi habang ginagamit yung fire missiles. Ganun na kalala. Fire missile. Fire missiles. Hindi. Oh my goodness tayo kasi maski si Sanji nag-re-recall na rin dito and alam mo na tuwa na excite na rin ang Liquid Echo sa nagiging labang ito. Base pa lang sa player camps natin kanina, I mean. So ngayon, kasama nila ang Lord na nagmamarcha sa top lane at kinakailangan umipin sa Team Spirit. Final slash and full combo dito kay Sanford. Binuga na ang lahat para sa Pakito pero may response yung Liquid Echo. Si Cottage nasa likod. Last sanity pa gagamitin niya. Nasa ilalim ng Torre pero hindi siya makakalapit dahil nakatakas yung makamiyap ng Team Spirit. Si Barl! Ang nahuli ni Benny Cutie. Godlike for the Roger. Liquid Echo, 1-for-1 yung naging trade. Tingnan natin kung makakakuha sila ng Torre o hindi. Ito na yung paunti-unti na pag-convert na naman ng Liquid Echo. Kukuhain na rin nila yung second tier bottom lane turret dito ng Team Spirit at minimake sure na talagang sulit yung kanilang na-secure na Lord. Nakita natin yung magandang paghanap at engage dito ng Team Spirit and I think na nag-contribute yun ng malaki sa kung paano nila nagawa pa rin depensahan ng maigi yung incoming waves dito ng Liquid Echo. Pero kapag ka dumating sa punto na mahahanap at malilikuran na naman sila. Kanina, naging alanganin for a moment yun kasi may black insanity si Carl Tees na hindi naiwasan. Pero ito na, meron na namang laban sa baba. Ricardo dito, grabe yung poke damage. Ricardo, si Benny Cutie naghihintay ng Lycan Pound pero hindi na makikita yung magandang panahon para gawin yun. May passive pa yung Torre. Sa gitna ko, hindi ako nagpap lang. Nawala na. Ay, 12 minutes, nawala na. Wala na. Oh no. Sakto-sakto pagka magpapawala na siya. Oo nga eh. Pumatak na tayo ng 12 minutes. Parang nahiya yung passive. Sila, hello, ayoko po. Hello, saglit lang po. Saglit lang po. Pero sakto naman din ay hindi naman nila sobrang pinapakawalan pa itong dalawang inhibitor turns na meron sila. And for Liquid Echo also, they're not forcing na sobrang magbabad at mag-overextend. Mukhang ang gusto nilang maging next step talaga ay etong Lord na magsuspukan in just a bit na baka lumabas din sa ating end of vlog. Di mo sure. Pero eto na nga, sisimulan agad ng Liquid Echo at potentially i-burst down pa kaya. Oo. Rush na lang yan. Mahirap na para sa Team Spirit mag-contest. Pero sige po si Marl. Sasako na dito. Kalikasan dito po na pwesto. Baka makalapit dito si Marl. Pero si Carl Tizzy pa rin. Makukuha ng Lord. Last insanity. Ginamit na rin ng ultimate ng Edith ni JP. And there goes the damage. And there goes Kipoma. Sawo. Pumasok si Zachi. Yung Minoan Fury ni Sawo. Nakauntera ng Team Spirit. Lumalaban pa rin. May laban pa rin. Ang mga representatives ng ETA. Benny Curie with the damage. Pero si Hiko nakapag-free hit. JP at Carl Dizzy na lang may iwan. Last insanity. Saklod. Yung damage ni Carl. Buhay yung X-Borg. Sobrang clutch! At gusto natin yun balikan panigurado at sama-sama na nating tignan yung pinaka-recent na mga naging kaganapan. Tignan mo rito si Hiko. Hindi na siya nag-BMI pabalik. Tinabihan niya na lang talaga si Carl Tizzy at minake sure niya na until the very end, i-attempt niya na i-take down doon yung jungler ng Liquid Echo. Pero napakakunat na pala din netong export na to. Hindi mo na siya basta-basta ma-take down and looking at the items. Mas na ipapaliwanag sa atin nung kanyang item build kung bakit ganoon. Isipin mo, hindi lang nakunat, bilis din ang pwede mo asahan dito sa export. Yep. And the Brute Force breastplate. The Oracle. The Immortality. Ang kunat doon ni Carl Tizzy, 1-0 and 10.
ang kaisa-isang miyembro ng Liquid Echo na hindi pa napitas ng Team Spirit. Pero baka nandun na yung susi nila para manalo sa game number 2. Kung mahuli nila si Carl sa tamang oras para mahirapan sila sa Lord o baka para hindi nga makapaglaban sa Lord ang Liquid Echo. Nagiging ano na to, no? Nagiging malanobela na siya. Oo, Nagkakaroon na tayo ng mga kabanata para dito sa labang ito. Kasi nakikita natin, similar to the previous game, ito'y isa sa mga pinakamahabang nagiging laban natin actually for the group stage. And medyo unexpected yun, considering na talagang recently maraming mga napapabilis na laban, pero napupok na dito yung Piraga Armor, ah! Okay, Fraga Armor dito masasabang pero ginamit yung last sanity para makapaggawa ng espasyo. Para makatakas siya, si Hiko pumasok. Ito na nga yung late game Claude. Ang sakit na ng damage ni Hiko. At nakita mo, nag-iiba na iba na ang galaw ng Liquid Echo para hindi sila mahuli, para hindi sila makounteran. Kailangan nila mag-ingat kay Sawo na nakita na natin hinahawakan niya yung ultimate niya na matagal. Si Cartesi mahuli dito. Wala ata siya immortality. Final slash. Ginamit na rin. Drago Armor ang kunas ni Carl. Si Sanji sa bottom lane palado. Ito na yung paggamit ng last sanity. Sa backline, pumasok si Benny. Pero yung knock-up na naman ng Eternal Guard. Ang clutch. Sanji nandito. Hiko. Ginamit yung blazing duet. Cartesi palado. JP. Pero si Sanford. Si Sanford sa base. Yung Pakito. Yan ang ating Grand Finals MVP. Hindi nila sure. Nandun na pala yung Pakito sa base ng Team Spirit. Grabe. Hindi natin inisip na gagawin nila the classic backdoor move dito sa EWC. Ako kahit ako hindi ko napansin na gano'n na pala yung nangyayari. Nung nag-iba na lang yung camera angle natin, nandun pala si Sanford. Noong moment na yun, kaya nagtataka ko, bakit si Benny Cutie nasa harap yung pala? Sumusundok lang si 4D. Lagi nagiging sitwasyon to din before sa Echo. Nung Echo pa lang sila na kung maubos man ang kakayahan na si Benny Cutie magsisplit si Sanford talaga minsan nagiging solusyon heading to that final winning moment. Ang galing. Wow. And with that, ang ating secured na timeline ay dahil na 2-0 ng Liquid Echo, ang kalaban nilang Team Spirit ay eliminated na ang Team Spirit mula sa EWC at sa MSC 2024. And hindi nila naligtas sa kanilang sarili dahil kung nanalo sila sa very close late game na yon, meron pa sana silang pwedeng ilaban pa against Twisted Minds in the third series of the day. Oo nga, pero nakita ang kinaganda naman sana dito para sa Team Spirit. Nakita natin yung improvement ng team. Very different na from the usual play na nakita natin from M5. A lot of potential para dito sa koponan na to. Iba din talaga yung naging development ng Liquid Echo heading towards this international stage. Dahil sa mga moments nga kayo nasabi nga ni Omi, there was some clutch moves na ginawa din ng Team Spirit, but that was just completely the macro decision na ginawa ng Liquid Echo para ma-divert ang buong attention ng Team Secret. Dahil alam nila, they will go for the bigger objective para makabawi din ng isa pang push. Wow, with everything that has happened sa seryeng ito, masasabi din naman natin na for Team Spirit, no, sinabi rin natin as we watched the entire game na ang galing ni Hiko. Yeah. Meron mang isang player sa Team Spirit na pwede nating pagbigyan ng pansin, it would be the Claude from both games. Oo, sobrang tapang. Kanina nga kakakita lang natin sa highlights we're in. Habang naglalas insanity, dito si Carl Casey, nandun lang siya sa harap kasi alam niya na mabuhay pa rin siya after. And kaya na sinabi natin, a lot of potential para dito sa team.